Breaking news, nagkaroon ng pangatlong pag-uusap ang Amerika at Iran tungkol sa nuclear deal. Pero nagtapos ito na walang magandang resulta at kakapasok lang na balita. Isang napakalaking sunog ang nangyayari sa industrial complex sa southern part of Iran sa Abadan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero dating gawi, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito at i-click ang notification bell. Paki-like na rin ng videong ito, wala naman sigurong kawalan. Malaking tulong kasi sa amin yung mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 27, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa tensyon sa pagitan ng United States of America at Iran at ang kanilang ginawang ikatlong pag-uusap para sa isang nuclear deal. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na nagtapos ang ikatlong pag-uusap ng United States of America at Iran para sa isang nuclear deal. Pero ayon sa ulat ng Associated Press, walang magandang kinalabasan ang kanilang pag-uusap. Ibig sabihin, ay wala silang napagkasunduan. Dati na nating ibinalita na ang Amerika mga kaibigan ay may tatlong bagay na hinihingi sa Iran. Ayon sa United States of America, gustong-gusto nila na ihinto na ng Iran ang kanilang uranium enrichment at bawasan ang kanilang production ng ballistic missiles at tuluyan ng ihinto ang pagpondo ng Iran sa mga militanteng grupo sa Middle East gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi at Al-Qaeda. Pero ayon sa ulat ng Associated Press, wala silang napagkasunduan. Nagharap ang magkabilang panig pero hindi mismong si President Donald Trump at si Ayatollah Ali Khamenei ang nagtagpo. Nagpadala ng representative ang Amerika at ganun din ang Iran. Ipinadala ng United States of America si Steve Witkoff at mga kasamahan nito. Samantalang ang Iran ay mismong foreign minister nila ang ipinadala na si Abbas Araghchi. Pero ayon sa ulat ng Al Jazeera na kahit na walang malinaw na kasunduan ang United States of America at Iran sa kanilang ginawang pag-uusap, maliwanag ang kapwa Amerika at Iran ay umiiwas sa giyera. Kahit paman napakainit na ng tensyon sa rehiyon. Ganun paman ay wala pa ring ipinag-uutos si President Donald Trump tungkol sa kanilang puwersa na ipinwesto malapit sa Iran. Maging ang kanilang dalawang malaking aircraft carrier na nasa Indian Ocean at Arabian Ocean ay hindi pa pinapaalis ni President Donald Trump. Maging ang mga warships nito at ang mga aircraft carrier wala ni isa ang pinaalis. Bagkus ayon sa mga ulat ay dinagdagan pa ito. Plus, may order pa ang Amerika na lahat ng mga base militar nito na nasa Middle East at nasa Israel, kinakailangang nasa high alert. Ganon din naman ang ginagawa ng puwersa ng Iran. Naka-high alert ito dahil nga sa kaliwat kanang banta ng Amerika na di umano aatake ito kung hindi maganda ang kalalabasan ng kanilang pag-uusap. Pero eto na nga mga kaibigan, wala pa ring konkretong detalye at wala ring ibinalita kung ano ang kanilang naging kasunduan. Pero naglabas na ng balita ang Tehran na nagkasundo na naman ang Amerika at Iran na magkakaroon na naman ng panibagong pag-uusap. Ibig sabihin, pang-apat na ito. Sa kabilang dako mga kaibigan, kakapasok lamang ng balitang ito. Isang napakalaking sunog ngayon ang nangyayari sa isang industrial complex na nasa southern part of Iran. Ang larawan na inyong nakikita ay ang aktual na kuha. Inilabas ito mismo ng Iran. Makikita ang napakakapal at napakaitim na usok. Pero ayon sa mga bumbero ng Iran, ay under control na raw ang naturang sunog. Pero hanggang ngayon ay inaalam pa
kung ano ang pinagmulan ng naturang sunog. Nilinaw naman ng kabumbiruhan ng Iran na wala namang casualties ang naitala. Hindi ito ang unang pagkakataon na merong mga naitatalang ganitong pangyayari buhat ng umusbong ang napakalaking tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran at buhat din ng umusbong ang isang napakalaking kilos protesta laban sa gobyerno ng Iran laban sa mga sibilyan. Nito lamang nakaraang araw ay naibalita na merong helikopter ng Iran na pag-aari ng Iranian military ang bumagsak. Napaulat na 4 katao ang nasawi. Bago bumagsak ang helikopter, meron pang ibinalita na fighter jet mismo ng Iran ang bumagsak at nasawi ang piloto nito. Ang mga news agencies ay nakatutok sa Iran kaya sa mga balita na gaya nito tila nagiging big deal ito lalong-lalo na't napakalaki ng sunog kapag may bumabagsak na helikopter, kapag merong bumabagsak na fighter jets, tila malaking balita ito dahil nga ang Amerika at Iran ay humaharap ngayon sa isang napakalaking tensyon. Kahit na normal lamang na merong mga ganitong pangyayari kahit saang bansa ay merong mga sunog na nangyayari, kaya lang nagiging malaking balita ito sa isang napakalaking tensyon. Hindi ito nawawala sa mga malilikot na kaisipan ng iba sa ating mga kababayan. Hindi nawawala ang tanong na ganito, sino ang may gawa? Sinadya siguro yan. Hindi yan kagagawaan ng Iran. Baka Mossad ang may gawa niyan. O di naman kaya ay baka inatake na sila ng Amerika nang hindi lamang nalalaman. O sinasabi ng iba, baka naman may kasabwat ang Amerika at Israel sa loob ng Iran. Yan mga kaibigan ay ilan sa mga katanungan na ibinabato kapag merong mga nangyayaring gaya nito sa loob ng Iran. Pero ganun pa man mga kaibigan ay walang ibinabalita ang Iran. Wala silang inilabas na pahayag na kung ano ang sanhi sa naturang mga pangyayari. Wala ding ibinalita na ito ay airstrike o anumang pag-atake na nagmula sa ibang bansa. Umaasa ang karamihan na ang United States of America at Iran ay magkakasundo at maresolba kung anumang tensyon meron sila upang maiwasan ang isang napakalaking digmaan. Dahil alam ng karamihan na kung sakaling magkakadigmaan ang Amerika at Iran at sasali na ang ibang grupo, alam natin na ang talagang pinakatalo ay ang mga sibilyan. Kaya sa mga atat na mag-comment na magsabing, sige na, atake na, ang tagal naman, puro banta. Mabuti nga mga kaibigan hindi umatake. Dahil kapag mangyari ito, kahit na malayo tayo, ay apektado tayo. Lalong-lalo na ang presyo ng petrolyo. Mga kaibigan, kahit na nakatakda na at isinulat na sa banal na aklat na tinatawag na Biblia na talagang magkakaroon ng mga digmaan sa iba't ibang dako ng mundo, pero hindi pa rin masama na ating ipanalangin na sana'y merong kapayapaan. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po yung babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!